kumapit at manatiling matatag kahit pagod, pinipressure o hindi nauunawaan. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Friday, March 27, 2026, ng ikalimang linggo ng Kwaresma. May mga panahon sa buhay na hindi lang problema ang mabigat, kundi pati ang pakikitungo ng tao sa atin. May hindi nakakaunawa sa ginagawa natin, may pumupuna o naghuhusga, may pressure sa trabaho at responsibilidad. May pagod na hindi nakikita. At ito ang nakakaapekto sa ating kalooban. Overthinking, anxiety, pagod sa isip at damdamin, pagkawala ng kapayapaan. Sa ating unang pagbasa, mula sa aklat ni Propeta Jeremias, chapter 20, verse 10 to 13, sinabi ni Jeremias, naririnig ko ang bulungan ng marami. Binabantayan nila ang aking pagkakamali. Parang ganito rin minsan ang nararanasan natin. May nagsasalita sa likod, may naghihintay na magkakamali ka, may pressure na hindi ka pwedeng magkamali. Naramdaman ni Jeremias ang takot at pagod. Pero sinabi niya, ngunit ang Panginoon ay kasama ko, parang makapangyarihang mandirigma. Ito ang spiritual resilience. Maaaring mabigat ang paligid, pero hindi ka pinababayaan ng Diyos. Sa ating Ebanghelyo, mula sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 10, verses 31 to 42, babatuhin sana sa Jesus. Hindi siya nauunawaan. Hindi siya naunawaan. Pinagbintangan siya. Tinanggihan siya. Pero, napansin ninyo, hindi siya galit. Hindi siya nagpanik. Hindi siya nawalan ng direksyon. Nananatili siyang kalmado at nakatuon sa Ama. Marami sa atin ang may dalang tahimik na laban. Stress sa duty, pag-alala sa pamilya at kabuhayan, pagod sa katawan at isip, pressure na maging matatag palagi, naapektuhan ang mental health, anxiety, frustration, emotional exhaustion. Pero ang paalala sa atin, hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang Diyos sa laban. Ang spiritual resilience ay napapagod ka, ngunit hindi ka sumusuko. May pressure, ngunit nananatili kang disiplinado. Hindi malinaw, ngunit nagtitiwala ka pa rin. Parang sa serbisyo, nasa gitna ka ng operasyon, pero nananatili kang steady. Kaya ang ating mga pagbasa ngayong araw ay nagpapaalala sa atin ng tatlong mahalagang bagay. Una, huwag mong dalhin lahat sa puso. Hindi lahat ng sinasabi ng iba tungkol sa iyo ay totoo. Pangalawa, kumapit sa Diyos araw-araw. Simpleng dasal, sandaling katahimikan, malaking tulong sa isip at loob. Pangatlo, ingatan ang kapayapaan ng loob. Hindi mo kontrolado ang lahat. Pero, kaya mong bantayan ang sarili mong reaksyon. Kaya, laging may pressure. Laging may pagsubok. Laging may hindi makakaunawa. Pero, tandaan natin, ang Diyos ay kasama natin bilang ating lakas. Kaya kapag mabigat na, huwag kang susuko. Huwag mong hayaang mawala ang kapayapaan mo. Kumapit ka sa Diyos. Dahil kapag kasama mo ang Diyos, mas malakas ka kaysa pinagdadaanan mo. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, sa gitna ng pagod, pressure at pag-alala, palakasin mo ang puso at isip ng aming mga sundalo at lahat ng mga nasa serbisyo. Tulungan mo silang manatiling kalmado at matatag kahit sa gitna ng hirap. Ikaw ang kanilang lakas at kapayapaan sa bawat araw ng kanilang serbisyo sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos,
Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ingatan mo kami. Amen.